Kamakailan lamang ay ating natunghayan ang ginagawang pagdinig ng Kongreso patungkol sa budget of the Office of the Vice President na kung saan ay kahit tila ilang beses pilit nilang piniga ang Office of the Vice President at COA na tila mahanapan man lang ng kahit anong butas ang Vice President na si Sara Duterte ay tila hindi mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan. Antipolo 2nd District Representative Congressman Romeo Acop tila harapang itinusta ng Commission on Audit or COA matapos dinawing walang inilabag ang OVP na paggamit nila di umano sa 125 million pesos. Tila nasampal nga daw sa kahiyan ang ilang mga kongresista matapos daw tila pinagpilitan ito ang di umano'y 125 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente na di umano'y hindi nagastos sa tama at may anomalya o di umano'y kinurakot ang nasabing budget ng Office of the Vice President. Pero bago tayo magpatuloy mga kapinoy, kung gusto mong makapanood pa ng balitang kagaya nito, dapat mong i-click ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para mas maging updated ka sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinoy, sino nga daw ba ang mag-aakala na ang hinahangaang nating mambabatas noon mula sa Rizal ay tila isa na di umanong kinasusuklaman sa marami sa ating mga kababayan matapos tila ipinagpipilitan ang kanilang sariling katwiran at tila mas marunong pa di umano sa mga abogado ng Commission on Audit na siyang nagbibigay ng highest audit rating sa opisina ng OVP na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. At kahit pa ang kaliwat kanang tila ginigit-git siya ng mga mambabatas patungkol sa confidential funds, tila nasampal di umano ng katotohanan ang Antipolo representative na walang iba kundi si Congressman Romeo Acop sa mga katotohanang isiniwala sa isa sa mga abogado ng Commission on Audit na walang iba kundi si Attorney Gloria Camora na harap-harapang humarap sa House of Representatives at tila harapang pinatutunayan na ayon sa paggastos ng Vice Presidente ang 225 million pesos confidential funds na ibinigay sa kanya mula mismo sa Office of the President. Banat pa ng marami sa ating mga kababayan, tila naghihintay daw pala ito di umano si Antipolo representative na walang iba kundi si Congressman Acop na tila sabihin ng Commission on Audit or COA na hindi nagastos sa tama ang 125 million confidential funds ng Office of the Vice President. Ngunit ang nakakagulat dito ay tila nasampal ng buong katotohanan ng COA si Congressman Acop dahil kahit anong gawing piga ng ilang kongresista sa COA ay wala talaga silang nakikitang mali sa paggastos ng nasabing 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President. Dagdag pa ng marami sa ating mga kababayan ay tila ito daw ang masakit na katotohanan na kailangang harapin ng mga mambabatas, lalong-lalo na may dokumentary at mga ebidensya pala ang OVP. Kaya sa bandang huli daw ay tila nagmukhang napahiya at nga ang ilang mga mambabatas, lalong-lalo na di umano si Congressman Acop na tila pilit di umanong pinapalabas na mali ang paggastos ng confidential funds ng Vice Presidente. Dahil hanggang sa bandang huli ay walang mahanap na di umanong butas ang ilang mga mambabatas laban sa Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. At sa nangyayaring pagdinig sa pagpapatuloy ng COA, tila wala na daw di umano silang magagawa sa ilang mambabatas na pilit hinahanapan ng butas ang opisina ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Kahit sobrang linaw naman na sa sikat ng araw na wala di umano itong nilabag pagdating sa confidential funds at notice of disallowance ng Commission on Audit. Kaya't sabi ng marami sa ating mga kababayan, wala na daw di umanong mahanap na butas ang mga mambabatas para sa impeachment di umano ni Vice President Sara Duterte. Tila naglabas naman ng bagong pahayag ang House Speaker na walang iba kundi si Martin Romualdez kamakailan lamang kung saan ay nanindigan ito na wala di umanong impeachment plan laban sa pangalawang Pangulo. Mapapansin na sa kabila di umano ng patuloy na pambabatikos sa pangalawang Pangulo ay tila nahihirapan pa rin na makakuha ng tiwala at approval ratings ang House Speaker na si Martin Romualdez sa publiko kahit lumalabas ngayon sa balita na mas pinagkakatiwalaan pa rin ng marami sa ating mga kababayan ang kasalukuyang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Sara Duterte kung ikukumpara sa kanyang survey. Narito naman ang mga komento ng marami sa ating mga kababayan kung saan ay naglabas nga sila ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila, minsan nga makot sa kamera na natatawa ang mga taga-COA sa mga tanong. Naku po, baliktarin nyo naman taga-COA.
pansit lang ang mga tanong. Di hamak na mas mahirap ang preparation for CPI board exams. Plus bar passers din sila. Ang CPA lawyers are always dedicated to their work, integrity, and dignity. Most of all, they take good care of their family name. Pasingtabi po, gusto pa nilang hingin ang mga documents na ginagamit ng mga independent audit ng government. Hindi pwede yan kasi confidential yan. Bawal impluwensyahan ang judgment nila mga government. Auditors yan kasi kayo naman ang isusunod nila, Quadcom, hahaha. Maghanda na lang kayo sa mga statement of assets and liabilities ninyo. Kasali ng income statement ninyo. Good luck! Zero vote for Martin Romualdez, Saldico, Kimbo, Abante, Bernos, Chua, Ballerino, Paduano, Dan Fernandez, Bangalon, Angelica, Garin, Barbers, Curab, Loestro, Franz Castro at Mix Nograles. Congress 2025 election. Masyadong assuming kayo at naglulundagan kayo sa pagtatanong. Ano, pahiya kayo? Gawa at hanap pa kayo ng issue. Hindi kayo bibigyan ni Tambi ng perang nakaw ay paket. Money pala. Basta stick to the plan at memorize the script. Okay, lights, camera, action. Takot kayong bumalik ang Duterte sa pamumuno dahil babalik kayo sa walang makukurakot sa bahay ng mga kuya. Walang gamit ang bahay ng mga kuya kung sweldo lang ang aasahan. Mahal pa naman ang bilihin ngayon sa Italy, lalo na yung mga relo, bag, alahas at mga damit. Sa susunod na kabanata, si Kong Romeo Acop ang susunod na imbestigahan kasi walang mga proyekto sa kanyang distrito. Nasaan na ang kanyang budget? Binulsa na niya, mayaman na siya ngayon. Noon, hirap na hirap. Ngayon, milyonaryo na. End quote. At yun na nga mga kapinoy, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Isulat mo yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mo rin kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang mga kapinoy ang magkakaalam sa balitang ito.